Mula sa naghatid sa inyo ng Fact on Track at GPS Podcast, ang mga pinakabagong kaganapan sa mundo ng palakasan, inyo matutunghayan dito sa Palakasang Pinoy. Alright. What is up mga kapodcast? Happy New Year! Welcome po sa panibagong taon ng ating podcast show na kung saan pinag-uusapan natin ang mga most unforgettable moments and most embarrassing event. Ano ba? Baliktad. Tagal natin din nag-record. Okay. Take two. Take two. Yan. Welcome po sa ating panibagong taon ng ating podcast na kung saan pinag-usapan natin ang mga best of the best, most unforgettable events and most embarrassing moments of Philippine sports. Ang P2P. Palakasang Pinoy. Okay, mukhang kailangan ko na siguro mag-memo plus gold. Wala ilang episode na ba yung dumaan? Nakailang episode ba tayo ng GPS nung 5? Mga ganun. 5 sunod. Ayan. Sunod yan eh. Kaya nakalimutan na natin yung linyahan natin dito sa P2P. Yeah. Pero Enzo, ang ganda ng pasok ng bagong taon, 2024. Di ba? Nung 2023, marami tayong mga na subaybayan na mga kaganapan sa Philippine sports. Definitely. Oo, nadaanan natin yung SEA Games, yung Asian Games, FIBA World Cup, yes, FIFA Women's World Cup. Yeah. Marami pa. Even sa college, yes. 'di ba? Nagbalik ulit sa trono ang Lasal sa UAAP. BLFU. And ng San Beda sa NCAA. Yan. So, marami tayong mga hindi ko masasabing na miss out pero kahit naman na hindi natin mapag-usapan dito, yan. Sumasabi yata sa lalamunan ko. Okay. Kahit na hindi natin napag-usapan dito, at least nasubaybayan natin. Yes, maraming kaganapan nga. So, definitely. Expect natin na marami pa tayong pag-uusapan sa... Marami pa yan. Marami tayong pag-uusapan. Lalo't ngayon, malaking taon itong 2024 for sports. Remember, Paris Olympics. Ooh. Sa basketball, FIBA Olympic Qualifying Tournament. OQT. So, papasok na naman tayo sa panibagong taon ng Philippine sports. Okay? Yes, definitely. So, marami tayong mapag-uusapan ngayon. Pero, dito sa episode na ito ay pag-uusapan natin, babalikan natin yung ilang sa mga moments na naganap sa 2023 na kung saan mga atletang pag-uusapan natin dito. And, titingnan natin kung sino ang may tuturing natin na best male and female athletes ng 2023 natin. Sino sa yung Philippine sports. So, eto, bibigyan ko kayo ng idea. Meron tayong may tig-5 tayo na parang sabihin nating candidates. Okay? Candidate, parang pageant lang Pageant. Okay. Meron tayong tig-5 candidates and magbabanggit kami ni Enzo ng aming top 3. Kumbaga, blind rankings ang ganito. Blind ranking. Mukha nga. Yan ang pag-usapan natin. And, ito pa pala, meron tayong special announcement maya-maya bago tayo matapos. Okay? Yeah. Kaya yan? Malalaman nyo rin yan. Ang clue, nasa social media na yan. Yeah. Okay? Andun na yung mga Easter eggs. Ba't Easter eggs? Yun talaga tayo doon. Okay. Sige. Easter eggs. So, bago natin pag-usapan itong magiging topic natin, so, konting pasada lang tayo sa mga sports topics natin sa mga dumang araw. So, maging yung mga nangyari noong nung holiday. Yeah. So, mabanggit natin dito, mapag-usapan natin. Ayan. So, unahin natin to. So, may binubuo ng lineup ang strong group na lalaban sa Dubai International Basketball Championship. Sinong head coach? Ito ang magiging pambato ng Pilipinas. Okay? Head coach, Coach Charles Chu pa rin. Ng CSB. Benilde Blazers. Pero ang bibigat ng mga mga kinuha lineup. Gusto mo malaman? Sama na rin natin yung mga pinasok ngayon. So, magiging consultant ng strong group ay ang dating head coach ng Bay Area Dragons at ang head coach ng national team ng Australia na si Brian Gurjan. What? Bigat
Mabigat. Consultant pa lang, ang bigat na. Consultant pa lang yan. Actually, head coach pa nga lang eh. Diba? Head coach pa lang eh. Mabigat na eh. And I think kasama yata sa... Kasama sa magiging coaching staff ng Strong Group ang champion coach ng UAAP. Si Coach Topex Robinson. Yes! Na GLSU. So, itong magiging lineup na to ay dudugo ng kulay berde. Kasi may magkahalong Lasal at Benil. Don't get us wrong, Don't get us wrong. Hindi ibig yung dudugo ng berde. Hindi ganun iniisip niyo. Don't get us wrong. Okay. So, what we mean is, may players ng Lasal and meron ding players ng Lasal din. College of St. Benil. College of St. Benil. Dalsal College of St. Benil. Yeah. Okay? Kapit-bahay lang. Oo. So, unahin ko muna yung mga kasi mostly puro college players to eh. So, ang naiba lang dito ay si JD Kagulangan. Na tinalo ng Lasal. Oo. Sayang lang eh. Yeah. Okay. Speaking of Lasal, MVP and Finals MVP, Kevin Kiambao. KQ. Kasama siya doon. And si Francis Escandor. Trascandor. Game 2. Mainit shooting niya nun. Oo. And para naman sa St. Benilde, dalawang dating Sanbeda at isang dating EAC. Sino-sino. Dalawang dating Sanbeda, Justin Sanchez at Tony Inot, and dating EAC, Allen Liwag. Sila yung maraming exposure ngayon kasi parang lalong silang binababad sa sa system ni Coach Charles. Kaya ang dami nilang gigs together. Yes. Para ma-acclimate lalo sila sa system ni Coach Charles. Pansin ko lang. And kaya ako nasabi na mabigat yung magiging lineup ng Strong Group kasi ito ay bubuuin ng 4 na dating NBA players. Yay! Actually, 3. Hindi ko lang alam kung dating NBA player. Sige, yung I'll isa. just confirm it. Sige. At ang bubuhat ng bandila para sa Pilipinas, para sa Okay. Strong Group, ay dating NBA Defensive Player of the Year, Dwight Howard. Yo! Hindi lang basta dating defensive player of the year. Dare I say, future Hall of Famer. Yes. At hindi po niya 3 straight years. Okay. So, aside kay Dwight Howard, former Gilas Pilipinas naturalized player Andre Blatch, Kuya Trey. Nice. Isa pang dating NBA player, Andre Robertson. Ooh! Sana okay na yung niya kasi sobrang tindi nung injury niya dati. And former PBA import, Mackenzie Moore. Sa TNT. Pero ang usap-usapan dito ay gusto raw ni Justin Brownlee na mapasama dito. Para yung conditioning niya ata rin. Ang balita ay nag-usap na raw sila ni Coach Charles Chu, niligawan siya na sumama sa Strong Group and gusto ni Justin Brownlee. But according kay Coach Charles ay hindi pa, okay? Again, hindi pa pumapayag yung organizers. Oo. Okay? Parang hindi pa to final kasi wala pang Wala pang decision yung decision, mga oo. organizers. Pero I think mukhang Oo, kasi wala namang dun sa case niya ngayon, wala namang ruling pa na binababa ang WADA and FIBA eh. So it's not right to assume, it's wrong to assume na he will be suspended for long. No, wala pang ruling. Oo. Okay, so yan ang mga bubuo sa lineup ng Strong Group Mabigat. pambato ng Pilipinas sa Dubai International Basketball Championship. Sobrang bigat ng On lineup. its own, mabigat na. So, napayikes nga ako nung nakita ko. Eto, susunod na item natin, ito, yung kaganapan ngayon sa Korean Basketball League. Ay, ano yan? Oo, ito yung tungkol sa injury ni Renz Abando. Oh. Oo. Ang dito, ang naging development dito ay pinagmulta ng KBL yung naka-injured, yung import ng kalaban, pinagmulta siya sa piso ay 128,000 pesos. And binalaan din ng finance committee ng Korean Basketball League yung mga game officials dun sa nasabing laro. Pero nagkaroon na ng parang nagreklamo yung mga Korean basketball fans dahil ang tingin daw nila sa decision na yun ng liga ay mahina. Parang kaya niya yun eh. Kaya niya bayaran yung multi eh.
Kasi kahit lakihan mo pa yung multa, abutin mo ng 1 million, pero kayanin niya pa rin multa yun. Parang siguro sa kanila, mahina yung naging hatol na yun. Oo. Doon sa na pananaw ng mga Korean basketball fans yun na parang nahihinaan pa sila doon sa Siguro, sa pinataw na sanction na yun ng liga. dalhin mo sa Philippines yung gano'n. Baka sa PBA may gano'n nangyari. Tapos gano'n kasi view yung tama. Oo. Ano yan? Either 1 conference suspension or 1 season suspension yun. Tapos nasa 250 to 500k na multa yun. And ang pinakamabigat doon kung sakaling dito nangyari yan is ban. Hindi, wala namang ban siguro. Suspension, matagal na na yung suspension. Oo. Okay. Max na yun. So tingnan natin. So hope na recover si Oo, si grabe yung Sabando. concussion yun eh. Sa spinal Spinal contusion? O yun daw sabi. Spinal contusion? Hmm. Ay, matagal recovery niyan. Matagal pag ganyan. recovery nun, pero prayers up for Yeah. our kabayan in Kung South kailan Korea. nag-gain na siya ng traction eh. Kaya nga. Sa Korea, kung parang nagiging all-star level na siya dun eh. Oh, diba? sasabak nga siya sa slam dunk contest eh. Oo. Makakalaban niya, isa pang kabayan natin dun, si Justin Gutang. Oo. Prayers for Oo. Brent Sabando. Okay? Grabe magiging effect sa karir niya nun. And kanina nga ay natalo sila or nung sa huling nilang laro ay natalo sila. Okay? Oo. Wala si Abando. Oo. Okay, moving on. Yung top prospect ngayon sa high school na si Jared Bahay. J-House. Si J House ay nag-decommit na sa UP. Oh. Ba? Ano to? Reverse Lebron Lopez. According sa sports director ng UP na si Bo Perasol ay 2 taon daw yung 2 taon daw sila na nag-uusap ni J House sa para sa magiging commitment niya sa UP. And unfortunately, dahil sa dami ng mga offers na natanggap ni J House, hindi lang dito sa Pilipinas, even overseas, Australia, New Zealand, USA, yun nga, nag-decommit na nga siya sa UP. Pero, ang matunog daw ay J-House to Ateneo daw. Alam mo, feeling ko mga salty fans lang siguro nagaan. Pero, tignan natin kung may validity yung na yun. Kasi, knowing Coach Tab and his current recruiting process, halos hindi nga siya nagre-recruit sa Pilipinas eh. Tsaka, isa pa kasi, the fact kasi na nung game 3 dun sa finals sa juniors division ng CESAFI, nanood si Coach Tab. So malamang nakita niya yung potential ni J-House. Oo. Parang ano pa bang ipag-iinarte ni Coach Tab? Sabihin na natin na yung recruiting process niya nung huli, kaya hindi gano'n naging kaganda yung yung kartada nila na tong last season. Siguro dahil dun sa slight na pag-iinarte rin ni Coach Tab. Oo. Di naman sa nag-inarte. That's not a word. Yun talaga yun kasi why would you refuse to recruit locally? Ba't gusto mo puro ibang bansa lang? Pero ang kinaganda nito, magbubukas ulit ng slot para sa point guard position, lalo't nag one and done na si Jared Brown. Okay. So he decided to turn pro. Sinundan na Saan niya siya magpo-pro? wala pang sinasabi. Sinundan na niya si Kay Balungay. Tapos si Kay Balungay? May 1 year pa dapat sana siya ng eligibility pero nag-decide na siya na i-forgo yun and turn pro. Oh. So I think PBA bound dito siya. PBA siguro yan, oo. Kay Balungay. Maraming nakaka-interest uli ngayon. Parang maganda yung rookie class ngayon ng PBA, Etong susunod na 2 items natin, siguro try natin itong pag-isahin. Sige. Unahin Ano yan? natin to. Kumalas na sa NU si Kian Baklaan. Wow. What happened? Pinakamalaking pangalan to sa What happened? Sa Na NU. off-fairan kaya yan? Dito tayo papasok sa susunod. Ano yan? Si Jacob Cortez. Anong connection? Isang beda si Wait lang, Jacob natahimik Cortez. ako dun Kasi may bali-balita raw na itong 2 to ay nililigawan ng DLSU. Like, lahat na lang ba ng top college players, gusto maging Lasal yan? Hindi naman siguro. Gusto niya maging security agency uli Lasal? Pero, pag itong si Nabaklaan at saka si Jacob Cortez ay natuloy sa DLSU, magiging eligible pa sila for season 88. Oo, matagal pa yan lang. Kaya ako, if I were them talaga,
I mean, umalis na si Kian, pero si Jacob Gortas, wag na. Lalo't nagbukas rin yung isa pang slot sa DLSU dahil nga graduate na si Evan Nelly. Si yung pinakamatapang na tao sa Pilipinas. Let's go, Evan. Pero titingnan natin yung susunod na development dito. Pero ang balibalita ay matunog na sila ay lilipat sa De La Salle University. Ito susunod, rematch. Boxing naman tayo. Boxing. Suntukan. Oo, rematch. Pacquiao versus Mayweather ngayong taon. Ano yan, counted kaya sa official record sila? Ba't retired na Retired na si Mayweather din. Retired na rin si Mayweather. Baka i-count ulit yun. I-count ulit Alam sa ko, ang record base na narinig ko kasi sa exhibition match yun eh. Oo. Ito ay magaganap sa ilalim ng parang Japanese promotion na Rising. In-announce to ni Pacquiao sa Japan nung December. Rising, yan ba yung nilalagay? Yan ba yung nasa tinapa? Yan ba yung ayaw ng mga kasi mukhang ng daga? Racing yun. Pero bago yun, may isa pang exhibition match na gagawin si Pacman sa April. At ang makakalaban niya ay ang Thai boxing legend na si Buakaw Banchamek. Saan gaganapin? Sa Thailand. Sa Thailand. Bahagi ng Fresh Air Festival ng Thailand. Exhibition match. Exhibition match. Pero hindi pa nakakausap dito yung kampo ni Mayweather. Okay. Doon sa pinaplanong rematch ni na Pacman at saka ni Money Mayweather. Ni Daldalita. Grabe ka naman sa Daldalita. Okay. Eto last. Eto, gusto kong ikaw naman ang magkwento. Ano yan? Anong ganap dyan? Bigyan mo kami, kaming mga kapodcast ng kaganapan sa season finale ng NFL at yung magiging playoff picture. Ayan, Maiksi sige. lang. Sige. Gusto ko ikwento yan. So, as of this time of recording, papunta na tayo sa week 18, which is the last week of the season. So, eto, kasi nirecord to ng Saturday evening. So, mga Sunday, matatapos siguro, I guess. So, for Sunday, Saturday sa Amerika, ang magkalaban ay Pittsburgh Steelers versus Baltimore Ravens and Houston Texans versus Indianapolis Colts. And may playoff implication yung dalawang game na yon para dun sa tatlong team na yun, except sa Baltimore Ravens. Kasi, win or lose, sila na ang number 1 seed. They will have the first round bye for the upcoming wildcard weekend. And yung Sunday Night Football, magja-jump over na lang ako doon. Sunday Night Football between Miami Dolphins and Buffalo Bills sa Hard Rock Stadium sa Miami. So may playoff implication din yun kasi if whoever wins that game will get the number 2 seed and the AFC East. So sa Miami Dolphins, regardless kung matalo sila, pasok na sila. If they win number 2, if they lose number 6, but if Buffalo loses, either number 7 or completely out of the playoff. So talagang parang nasa dulo sila ng bangin sa laro na to. Pag ang halimbawa, let's say, ang Buffalo Bills ay naligwak. Natalo, sabi oo. mo may tendency na ma-out sila. Malaglag. Sino yung papasok? Ang nasa playoff picture kasi ngayon for the number 7 seed, ayan, syempre, Buffalo Bills, Pittsburgh Steelers, Houston Texans, Indianapolis Colts, even Jacksonville Jaguars. It depends sa outcome ng game nila versus Tennessee Titans. Kasi dikit-dikit sila ngayon sa 9 and 7 eh. That's just for the AFC. Kasi ang sure na sa seeds nila, Baltimore Ravens at 1, the Chiefs, KC Chiefs, number 3, AFC West champion for the 8th straight year. Let's go. And Chiefs fan kasi yeah, how about those Chiefs? Pero yung sa AFC West, simot Simot talaga. That one game alone, yung week 17 na yon, dun lahat, except sa Chargers, syempre nauna sila na eliminate. So, tapusin mo muna yung kwento mo. Mamaya may And tanong sa Cleveland Browns, number 5 seed sila. Oo. Surprisingly, nauna pang pumasok ang Browns sa Chiefs. Ganun kahit nawala yung starting QB nila, si Deshaun Watson. Pero Joe Flacco is, sabi nga nila, elite. Maganda yung takbo ng season game ng NFL. Yes. So, how about NFC? NFC, okay. So, sure na ang number 1 seed, it's
San Francisco 49ers. Yung number 2 and 3 seed, pag-aagawan na lang yan ng Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles, and Detroit Lions. Sa timeout lang, may dumaan na motor. Nice yun. Nice. Sige, tuloy. Anyway, yun nga. And yung number 4 seed, sure na to, more than sure na to, whoever wins the NFC South. Kasi dikit-dikit din ng Tampa Bay Buccaneers, Atlanta Falcons, and New Orleans Saints. So, sino man yung manalo doon sa tatlo, yun ang mananaig sa NFC South. Yes, kasi alam ko dikit-dikit sila ngayon eh. Pare-pares ng standings. Especially kapag natalo ang Tampa Bay Buccaneers against sa Carolina Panthers. Oo. It's either sinong mananalo na lang doon sa New Orleans Saints at sa Atlanta Falcons. Okay. Tapos, ang mga sure na doon is nga yung 49ers, Cowboys, Eagles, Lions, and Los Angeles Rams after nila manalo nung versus New York Giants. Hindi, New Orleans Saints pala after nung game na yun. Sure na sila. Okay. So, eto may tanong ako. Kasi nabanggit ko kanina yung AFC West. Oo. Sabi ko nga, simot yung buong, Nasimot, oo. buong AFC West. Ang nakapasok lang is yung Chiefs. KC Chiefs. Meron ba sa history ng NFL na sa isang division, isa lang ang nakapasok? Marami na, ano ba? Marami na nangyaring ganyan. Sino yung pinakahuli? Mga South winners. Kasi ganito yun, last year kasi ang nakapasok doon, Chiefs, Aha. Bengals, no, Bills. It's Bills. Number 2 ang Bills nun. Bengals and Jaguars. Isa lang ang nakapasok from AFC South nun. Which is, the Jacksonville Jaguars. Samantalang the rest of the divisions, tigda dalawa. May dalawa. Number 5 ang LA Chargers nun. Number 6 ang, Baltimore Ravens ang number 6 nun. And number 7 ang Miami Dolphins. Okay. So maganda yung yung picture ngayon. ngayon ng playoff picture na dito sa NFL. Oo. Maraming games with playoff implications pa rin ngayon. Kung halimbawa NFL fan ka, Kung halimbawa NFL fan ka, mapipicture mo sa utak mo yung kinukwento ni Enzo. Tsaka yung mga possible scenarios na ang dami, mangyayari. Diba? Marami ba bang laro na magaganap? Oo, lahat ng teams maglalaro ngayon. Pero may mga games na wala ng may mga must win, may mga wala ng playoff implications doon yung iba. Kumbaga, laro-laro na lang. Oo, parang usually, para na lang makakuha ng mas magandang draft pick. And then meron pang mga gate crashers. Oo, marami pala. Lalo sa NFC, ang dami pang nag-aagwan for number 7 seed. Okay. Ang dami pa nag-ano dyan. Dami pang coveted pa yung slot na yan. Kaya exciting yung kung season na to ng NFL. Lalo titingnan natin kung sino ang aabangan natin sa Super Bowl sa Las Vegas. Okay. So yan, dito na natin tinatapos yung yung mga items natin sa mga nakalipas na mga araw. So dako na tayo sa ating topic natin. Sa main event. So, pag-usapan natin yung mga athletes na nakagawa ng malalaking achievements sa taong 2023. So, ang mangyayari dito, tig-5 athletes ito. Pumili ako 5 male athletes at 5 female athletes. And then, magba-blind ranking tayo ng 3. Pero bago yun, konting commercial muna tayo. Okay, so, meron akong hawak dito ng, hindi ko alam kung ano to, pero, kung tingin nyo dito ay parang malaking notebook lang, well, nagkakamali po. You're wrong. Nagkakamali po kayo. So, sa mga taga San Jose del Monte, which is, sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan, okay? Shout out pala sa aming simbahan, BCA San Jose del Monte. Yeah. Okay? So, meron kaming Tada! 2024 calendar. Kalendaryo. Yan ako lang kasi natatapat sa ilaw eh. Okay. So, 2024 calendar, ito po ay available po sa mga, as of the time recordings, Sabado ng gabing tayo ngayon. Yes. So, sa mga atin bukas, sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan, ay available pa rin po ito sa ating sign-up table worth 200 pesos. Yes. Okay. Available ito. At makikita nyo po dito sa bawat date yung
yung mga Anong magiging ganap? natin. Oo. Okay, mga magiging ganap sa taong 2024. Okay, sa mga Yeah. taga San Jose del Monte, Bulacan dyan. Yeah. Okay? Pero in-invite na rin po namin kayo sa ating mga Sunday Day services. Sa, 8 a.m., 10 a.m., 12 p.m., 2 p.m. for youth and preteens, Aha. 4 p.m. and 6 p.m. sa ating YA Mga service. young adults. Yes. Okay. So, ayan, promote natin dito yan. And then, kung gusto nyo makabili, 200 pesos lang sa ating sign-up table. Ang ginagawa nga ng iba nating mga kasamahan dito is kapag ka natapos na yung mga events dito is hina-highlightan na nila. Yes, hina-highlight na Okay. nila yung Oo. and yung proceeds naman. So, you might be asking, saan mapupunta yung 200 pesos na ibabayad namin ng kalendaryo na? So, kahatiin yan into two. Dalawa ang paglalaanan ng binayad natin na 200 pesos. So, part of it is yung sa Project Zion, which is for the sa pagtayo ng bagong building ng ating church. And pangalawa is yung sa mga brothers and sisters natin sa India na nag-aaral sa TLCI. Pang tulong sa kanilang pag-aaral doon sa Bible School nga sa TLCI sa Hyderabad ba? Hyderabad ata Oo. yung sa India. So, again, available po ito sa ating sign-up table bukas sa ating mga Sunday services worth 200 pesos. VCA 20. San Jose del Monte, VCA San Jose del Monte 2024 calendar. Yeah. Shoutout sa mga kapatiran natin dyan sa VCA San Jose del Monte na nakatutok ngayon dito sa ating episode ngayon. Obviously, yung ba dyan nakikinig naman din? Oo. Yung iba yata parang tingin ko naghanap yata sila nakausap. De joke lang. Okay, sige. Anyway. Pag-usapan na natin to. So, ano bang uunahin natin dito? Ladies first na muna. Ladies first. Yun na naman lagi. Unahin na muna natin yung mga female athletes natin. Mm-mm. Female athletes of 2023. And kung titingnan natin base sa mga achievements na nagawa nila ay doon natin titingnan. Doon tayo gagawa ng top 3 blind rankings natin. So, unahin natin na mabanggit ito. Kapag narinig natin yung weightlifting, ang nasa isip kagad natin ay si Hidilyn Diaz. Hidilyn Diaz. First gold medalist ng Pilipinas. Yes. Pero ang unang female athlete na pag-uusapan natin dito ay si Elrin Ando. Ooh. Okay? Tubong Cebu City at naging bahagi ng Philippine National Weightlifting Team matapos ma-scout ng coach na si Gary Toleno at former Olympian na si Ramon Solis nung siya'y nasa high school pa lang sa University of Cebu. Ooh. Okay? So, nagtapos siya sa ika-8 pwesto sa 2023 World Weightlifting Championships na ginanap sa Riyadh, Saudi Arabia. Oo. Kung saan, 7th place siya sa snatch at 11th place naman siya sa clean and jerk. Sa weightlifting kasi mga kapodcast, may dalawang kategory yan. Yan nga, yung snatch at saka yung clean and jerk. Yung sa snatch, yung bigla mong bubuhatin yung Barbell. yung barbell, diba? Bigla mong bubuhatin yun. Sa clean and jerk naman, yung pubuelo ka muna, tapos pang dahan-dahanin mong itataas Oo. Yung Ganun nga. barbells. Diba? Kaya ang daming kaya may mga hindi pinapalad dun sa sport na yun. Oo. Sobrang risky pa nung sport na yun. Tsaka kasi ang labanan kasi sa weightlifting kasi is pabigat. Pabigat. Palakasan din at the same time. Palakasan din. Diba? Parang sa mga auction din yan yung patas ng patas ng weight. Oo. Pero dito naman, parang ang dating is pabigat ng pabigat yung weights na bubuhatin. Yun yung, yun yung... Yung kay Hidilyn Diaz daw, kasi nung sa Olympics noon sa Tokyo, yung bigat na nabuhat niya noon, kaya siya naka-gold, is kasing bigat na raw ni Bo Belga. Yung peak weight niya ni Bo. Alam ko, peak weight niya isa sa 260 pounds. Oo. Kasing O bigat, 280 raw. kasing bigat na raw ni Bo Belga. Yeah, parang Zion Williamson na yan eh. Oo. Tuloy ko. Yeah. Sa 2023 Asian Weightlifting Championships naman na ginanap sa Jinju, South Korea, Ooh. nagtapos naman si Erlin Ando sa ika-5 pwesto sa snatch category, ngunit bigo namang manalo sa clean and jerk category. Oh. Okay. Pero, nag-uwi naman siya ng gintong medalya sa 32nd Southeast Asian Games na ginanap sa Cambodia
habang bronze medal naman ang kanyang naiuwi sa 19th Asian Games na ginanap sa Hangzhou, China. Nice. Weightlifting. Ano ba to? Parang, can we say this? Successor, potential successor ni Heidelin Diaz. Actually, marami na tayong mga, after ni Heidelin Diaz, marami ng mga nagpapakilala ngayon sa mundo ng weightlifting dito sa Pilipinas. Maraming na-inspire nga na mag-compete for that sport. At isa na nga itong si Erlin Ando. Okay. Sunod. Sige, tignan muna natin. Oo. Sunod na pag-uusapan natin dito, ito isa sa pinaka-importanting manlalaro ng ating Philippine National Women's Football Team. Sarina Bolden. Ooh. Okay. So, position, forward. Ayan. Sa'yo na yan. Yung forward is, iba to yung forward sa basketball. Hindi small forward at power forward. Hindi sila nakapwesto sa wing. Yung forward, sila yung kadalasan na umi-score. Mga katulad nila Cristiano Ronaldo ba? Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland. Some of the best niya. Kasi sa football kasi may apat na yan, may apat na kasing positions yan eh. Forwards, midfielders, defenders and the goalkeeper. So kaya nga sa field, 'di ba, is meron starting 11, 'di ba? 11 sila. Yan. Tapos bahala na kung sino yung iaano mo doon. Kung ano mang formation yung mabubuo mo doon. Yung ginasa game plan. Oo. So balik tayo dito. So playing forward ng ating women's national football team na Pilipinas. Yeah. Ang kanyang winning penalty na nagdala sa Pilipinas sa 2023 FIFA Women's World Cup sa kauna-unahang pagkakataon. So yun yung nagdala sa sa penalty. Ang kalaban nila doon sa penalty shootout ay ang Chinese Taipei. Quarterfinals yun. AFC Asian Women's Cup noong 2022 yun. Okay? Pero yun yung naging daan para mag-qualify sila dito for the first time sa 2023 FIFA Women's World Cup. Unang beses to even in men's and women's category. First time to sa Pilipinas. And siya rin ang very historic yung ginawa niya. Kasi ito pa isa pa. Siya rin ang nakascore ng unang goal para sa Pilipinas sa 2023 FIFA Women's World Cup na nagbigay sa kanila ng panalo kontra sa host country na New Zealand sa group stage. Ang full-time score is 1-0. Siya yung nakascore nun. Oo. Ano yun eh, parang assist yun mula kay Sarah Egesvik. Okay. Assisted na goal. Header niya yun eh. A header. Parang parang Ronaldo lang. Ronaldo special lang Number 7 pa siya dun. Ronaldo special lang Oo. So, your thoughts? I mean, what she did is historic, Very historic. Very historic yung ginawa niya. Kasi, syempre, number 1, by, yung score niya na penalties, yun yung nagpa-qualify sa Pilipinas sa FIFA World Cup, sa Women's World Cup for the first time. For the first time. And yung syempre alam naman natin, di naman ganun ka popular ang soccer dito sa Pilipinas kasi alam mo na, you know what's popular in here. Pero yun nga, what she did is and I hope na maka-inspire pa yun sa iba to play the game. Kasi mukhang masaya naman yun. Mukhang masaya naman sila rin talagang football sa totoo lang. Nakakapagod nga lang kasi 90 minutes takbo ka up and down the field eh. Oo. Ang pahinga mo na lang is kung isab ka. Diba? Pero kapag kaya nga sasabi ko nga dati sa mga dating episodes natin na ito ang pinakakinababaliwang sport ng buong mundo. Oo, sa South America nga may nagpatayan pa dyan eh. Kaya nga eh. Sa Europe, minsan, riot yan. Riot pa sa labas ng ng venue. Kala mo, galit sila sa administrasyon nila sa riot dun eh. Kaya nga ito nga yung pinakakinababaliwang sport sa buong mundo to the point na baka goal lang ng isa. At least one goal lang parang buong bansa na yung yung magdiriwang. Ba? Ganon ka balo na balo yung Europe sa football talaga. So with Sarina Bolden ay mas lalo pang ma-inspired yung mga Pilipino na mahook sa football. Sa football. Actually, yun nga raw dapat yung maganda. Sobrang based on sa katawan ng Pilipino, ng average Pilipino, bagay sa kanilang football kasi you don't have to be tall. In fact, yung kinoconsider nga ng iba na GOAT, si Leo Messi,
halos average size lang din ng Filipino. 5'7" si He's just Lionel Messi. 5'7". But, yun nga, height doesn't matter sa football. It's cool to be an athletic freak, pero hindi naman yun yung end-all be-all doon. Oo. Okay. Next female athlete na pag-uusapan natin dito, Alex Iyala. Sang sport. Tennis. So for 2023, nag-debut siya sa qualifying draw ng Australian Open, ngunit nabigo sa kanyang laban kontra kay Misaki Doi ng Japan. Naglaro din siya sa 2023 Thailand Open Singles, kung saan nagwagi siya laban kina Han Xin-yun ng China at Kristina Dimitruk ng Belarus in straight sets para makausad sa main draw. Nice. Ngunit sa kanyang first round match ay nabigo siya laban kay Tatiana Maria ng Germany. Sayang. Then nag-uwi naman siya ng 2 bronze medals sa 19th Asian Games, which is isa sa singles women's singles at ang isa ay para sa mixed doubles kasamang isa pang Pinoy tennis player na si Francis Alcantara. So mix ba ng lalaki at babae? Ang mix doon, Pero ito yung magandang achievement niya. So, as of August, nakapasok siya sa top 200 sa singles ranking ng World Tennis Association. Sino bang mga top tennis players niya? Kasi alam ko retired na yung mga nakasanayan natin. Yung magkapatid na Williams. Tsaka sina Maria Sharapova. Alam ko retired na sila eh. And come to think of it, at age 18, she's now a pro. Pro na siya at 18. Ano bang ginagawa ko sa buhay ko ngayon? 20 na ako. Kain tulog. Kinda. Nakatamad eh. Okay, and as of today, siya ay rank 185 sa parehong kategorya. Nice. Yun. Ay, parang ganun din sa football kasi hindi mo naman kailangan maging super matangkad dun eh. Kailangan mo lang yun nga, maging sobrang trained ka din doon sa sport na yun. Kahit saan naman pwede ka kahit nga sa basketball court pwede ka maglaro nun eh. So hindi issue yung equipment doon. So with that siguro. And wag natin kakalimutan na siya rin ang kauna-unahang Pilipinong nagwagi ng Junior Grand Slam single title matapos manalo ng kanyang unang juniors title sa 2022 US Open. Juniors Division. Junior Grand Slam. Yes. First Filipino? Yes, sir! Kala nyo madali lang manalo ng Grand Slam sa mga ganun. Ano ba yung bumubuo ng Grand Slam? Ano bang events yun? Apat yon. So, pinakamataas doon is yung Wimbledon. Sa Britain. Oo. Sa London yon. French Open, Australian Open, and US Open. Tapos yung juniors nun, na-skip niya yun. Yes, sir. Ayos. Okay. So, may potential maging maging legend sa sport na yan. Again, at age 18, she's now a pro. Nice. Diba? And, ito pang-apat naman na babanggitin nating female athlete, Reynalyn Ferrer. Isang sport. Basketball. Women's basketball. Yan ang hinihintay ng iba. Oo. So, isa sa mga key players ng University of Santo Tomas Tigresses na nagkampiyon sa UAAP Season 86 Women's Basketball. Nice. Na kung saan tinapos nila ang 7 sunod na kampyonato ng National University Lady Yung dominance Bulldogs. ng NU. Yung 7 titles na yun ng NU, sunod-sunod yun. Sinong coach nila nun? Coach Aris ba? Ng NU NU yung finals? Yeah. Coach Aris di maunahan. Sa UST. Sa UST is, hindi ko alam kung sino. Pero yun nga, yung UST, grabe. The fact na inend nila yung dominance, yung streak ng yung straight wins ng NU, bigat na nun. And hinirang siyang finals MVP, Finals MVP. averaging 15.7 points, 11.3 rebounds, and 3 assists per game. Part ba siya ng Gilas Women's? Ay, hindi ba? Pero sa ginawa, feeling ko mapapasama siya dun sa Gilas Women's. On-deserve niya naman. Sino ba coach ng Gilas Women's ngayon? Dating coach ng NU Lady Bulldogs, Patrick Aquino.
Coach Patrick Aki. Maganda naman ang takbo ng Oo. program ng Women's Gilas National Team. Women's. Gilas Somehow, Women's. oo. Mm-mm. Pero yun yung doon. Alam mo, natatawa nga ako pag minsan, hindi ko lang matatawa ba ako or what kapag nakakapanood ako ng nakapanood ako ng mga babaeng naglalaro ng basketball. Parang di ka sanay. Hindi ako, not ka na hindi ako used sa, hindi ako sobrang sanay na nakakakita ng ganun. Medyo awkward lang, pero kapag na-train naman properly, may naman, makakapaglaro naman yung mga Ano mas gugustuhin mong panoorin? Women's basketball o men's volleyball? Yung sa men's volleyball, medyo sanay ako kasi yung science teacher ko nung grade 6 is siya yung head coach. So, syempre, nakakapanood ako ng mga practice nila. Tsaka, medyo close ko rin yung mga dating athletes nung elementary ako. Kasi yung iba dun, kabatch ko. Okay. Eto, huling pag-uusapan natin sa mga female athletes ng 2023, Olivia McDaniel. Teammate ni Serena Bolden. Oo. Siya naman yung goalkeeper. Siya naman yung goalie Oo. nila. Pero sa pro, goalkeeper din siya sa koponan ng Stallion Laguna sa PFF Women's League. Doon siya nagpo-pro. Si Oo. Serena Bolden ba nagpo-pro na rin? Yes, sa Australia. Sa Australia siya naglalaro ngayon. Sa Australia siya naglalaro ngayon. Okay. So, goalkeeper siya ng Stallion Laguna at pati sa Pilipinas. Nice. Okay. Then sa group stage ng 2023 FIFA Women's World Cup, hinirang siyang player of the match matapos manalo kontra sa New Zealand dahil sa dami ng kanyang saves, kabilang ng pinaka-importanting save na nagawa niya sa 93rd minute ng match. Yun yung game clinching ba na save? Muntikan na nga magtabla yun eh. Actually sa 72nd minute yata yun. Muntikan nang magtabla yun eh. Kaso, Kung hindi pa tinawagan yun ng offside. yun naman ang parang kasalanan sa football. Muntikan na magtabla kaso Oo. offside. Nung sinabi ng referee doon na offside yung ginawa ng New Zealand, parang mga Filipino football fans hingang maluwag na. Nakahingang Pero ang pinakamabigat doon yung dulo na nga, which is ito nga sa bandang 93rd minute, yung save niya. Oo, kaya underrated part din ng football talaga yung mga goalie. Lalo ang maganda kasi sa niya, sa diskarte niya sa football is alam niya saan patungo yung bola. Lahat naman ng goalie alam Pero yun. pero mas maganda yung mas maganda yung sa kanya. Yung kahit yung tipong bago-goal na nga. Na niya pa ba? Na ano pa niya. Na save niya pa yung Nasa-save niya pa. Ganun dapat talaga yung sa goalkeeper. Yes. Anong half niya? American. Half film. Even si Serena Bolden. Mga film din. Half American din. Oo. So nabanggit na natin tong 5 female athletes natin. So, top 3 na best female athletes of 2023 para sa'yo, sino? So, number 3, I'll put yung sa I guess I'll put Alex Ayala dun sa number 3. Number 3. Bakit? Di ko maisip kasi syempre malaki din naman yung ginawa niya. Kasi yung sa number 2 tsaka sa number 1 may iniisip na akong something for that eh. Okay. Sige. Medyo reserve na yun eh. Okay. So, sino yung number 2 mo? Olivia McDaniel. Ooh. Yeah. Okay. And number 1? Serena Bolden. Oh, So I went Filipinas kasi syempre historic yung ginawa nila eh. Historic in a sense na never pang nakapasok ang any Philippine football team sa FIFA World Cup, whether men's or women's. Never pa, but they did. So, And sa sport pa na hindi sobrang popular. kaya nga. Kaya sobrang nakaka-proud din. Kasi hindi sila pure Filipino. At let's admit it, hindi sila pure Filipino. Pero may Filipino blood sila. But pinili nila maglaro for the Philippines. For the Philippines. And syempre, nakakano naman yun na sila nga hindi pure Filipino, pinili maglaro dito, di ba? Exactly.
Kasi eligible naman sila doon sa dalawang bansa na pinagmulan nila. They can also play for US for Oo. their women's soccer team. Oo, but they chose to play for the Philippines. Tama naman. Alam mo, mainam na dito sila naglaro kaysa dun sa joke aside. Mainam na dito sila naglaro kumpara sa US kasi sobrang daming drama nilang US women's soccer team nung FIFA Women's World Cup. Oo. Of Megan Rapinoe. Okay. Ako sang-ayon ako sa number 1 mo. Serena Bolden. Pero tingin ko parang baliktad tayo sa 2 and 3. Baliktad naman. Alex Ayala naman yung second ko naman, tos Olivia McDaniel yung yung third ko naman. Yun yung, Kasi Alex Ayala, come on, at 18. Sabi at ko, 18 pro na. oo. Bihira lang yan. Kasi sa mga Pinoy athletes natin mga nagiging pro na yan, mga siguro 20. Mid-20s kadalasan Mga early to mid-20s. Oo. Diba? Ito. Hindi lang to sa basketball, don't get us wrong. Hindi lang sa basketball to. Even in different sports. In different sports nga rin. Pero, ang babata, ang medyo older na sila nagpo-pro. Oo. Pero 18. Oo. Tapos, pro, then, first Grand Slam winner. Grand Slammer pa no? First Filipino Grand Slam winner. Malaki, mabigat yung That's naging something to be proud of talaga. Oo. Okay, so, yun ang natin. Yun ang tick natin sa sa best female athletes of 2023. Ngayon naman, punta naman tayo sa best male athletes of male athletes, yan. 23. Okay. Wait lang. Ayan, I saw po. Mapapahaba tayo ng dito, ng session dito. Joke lang. Sige. Okay. So, unahin natin ito. Justin Brownlee. Justin Brownlee. We know him. Presidente ng Barangay Ginebra at isa ring naturalized player ng Gilas Pilipinas na kung saan pinangunahan niya ang Gilas Pilipinas una para mabawing muli ang gold medal sa 2023 Southeast Asian Games at mag-champion sa 19th Asian Games after 61 years. Take part of this, mga kapodcast. First 4 editions ng Asian Games, champion ng Philippines sa basketball. Ang pinakaunang edition niya is 1951, 51, 54, 58, and 62. At sa 4 na yun, present ang may tuturing natin na Philippine basketball GOAT, Carlos Saga. Yes, present siya dito sa 4. Okay, and then yung mga sumunod, minsan podium finish, minsan di tayo nakakaano. Early exit. Pero itong itong dumang edition ng Asian Games, ito yung pinakamalaki nating karangalan na naiuwi. For a long time. Kasi, yes. Syempre, tagal ng panahon na yun Pero, ang pinakamabigat talaga na nakalaban ng Gilas dito, yung China talaga. Now I guess why they are salty. Why? In that time, up to that date, in 32 days, twice silang natalo sa Pilipinas. Twice. Kasi yung una sa FIBA World Cup pa yun. Oo, tambak yun. Oo. Tapos, yung dito naman sa Asian Games, tambak muna ang Gilas nun, pero nakabawi na ipanalo. Now we know why they want him out. Oo. He's out for his head. And, isipin mo yun doon sa laban nila against China. 5 siya doon. Tapos yung clutch pa na game winner. Ganda nun. Screenan pa siya doon ni Ange. Sobrang medyo off-script na design. Ganun. Oo. Then, from one naturalized player to another, ito naman susunod natin pag-uusapang male athlete. Jordan Clarkson. Who? Jordan Clarkson. Tama. Jordan Clarkson. Okay, so currently playing for Utah Jazz. Utah Jazz and nasa trade block. Oo nga pala, no? Saan kaya siya magandang mapuntang team? Ano maganda? Yung kailangan ng ganong klaseng player na ito, but I digress. So naturalized player din ng Gilas Pilipinas and ganun din, pinangunahan niya yung Gilas Pilipinas para sa kampanya nito noong 2023 FIBA Basketball World Cup. Lalo na yung pinaka-importanteng laro, which is against China, which we won 96-75.
Yun nga eh. Lahat ng mintis ng tres ng Gilason galing sa kanya. Oo. Lahat. I think 5 of 10 siya nun, di ba? 5 Pero of 10. he played well. He played well that game. Yun yung best game niya ata sa Gilas Pilipinas. Sa mga player. previous games nun ng Gilas nun sa World Cup, yung unang 4, di ba puro talo yun? Pirming siya yung ano dun eh. Siya yung talagang Oo. buhat lagi doon eh. Either siya yung either siya yung i-score o gagawa nung score ng kakampi niya. Yes. Magagagawa siya ng play. Oo, siya yung nag-create ng place para saan. Ang sino yung una nilang kalaban nun? Ng Gilas nun? sa World Cup? Dominican Republic. Medyo nakakainis yung laro na yun kasi winnable yun eh. Winnable yun. Sadly na foul out siya nun. Oh. I think they could have won it if had he not fouled out nga nung game na yun. Kasi very close eh. Ilan ba ang lamang ng Dominican Republic nun? Sa final game? I mean, final score? 6, 87-81. Kasi naabutan namin nun sa may sa Star Mall nun, close eh. Yun na nga eh. Nakakahinay. Medyo nakailayo ng konti yung after Dominican niya ma-foul out yun, nagtataka kami, bakit pala si Jordan Clarkson nun, yun pala, para graduate na. Graduate. 5 fouls. With Okay. honors. Pero syempre, naibuhos ng Gilas Pilipinas, including him, naibuhos nila ang lahat na ito, which is against China. Parang alam mo, lahat ng pent-up frustration nila with all the losing. Sa China nila binuntun. Diba? Oo. Tsaka isa pa kasi, ang parang nakita rin kasi noon na disadvantage ng China noon is hindi mag-meet yung talent ng mga players sa estilo ni Coach Sasha Djordjevic. Oo. Kasi mas gusto ng mas gusto ng ito schematics lang siguro. Mas gusto nila na na gamitin yung size nila to create advantage lalo sa post. Tsaka isa pa kasi pang street ball kasing laruan ng China di ba? Unlike kay Coach Sasha na obviously European, so medyo mas free flowing, mas motion offense yung he wants the big men to move more, hindi yung hindi yung poste lang. At saka kung maalala rin, si Coach Sasha Djordjevic din yung yung pumuna nun sa Gilas Pilipinas noong 2019 World Cup naman nun. Na parang hindi well coached. Ba? Hindi well coached nun. But after the Asian Games, yun na nga. Nabaliktad na nga. Parang nabago na yung I mean, may point naman siya sa sinabi niya nun. Oo. Kasi ngayon nga, they proved him wrong. Oo. At saka at the same time, kasi 10 days lang naman sila practice in 2019. So, ito, inabot give him a pass. Okay. So, Jordan Clarkson is elite when he played nung nga. Ito, third male athlete na pag-usapan natin is EJ Obiena. EJ Obiena. Naitala niya sa unang pagkakataon ang kanyang Asian record na 6 meters. He broke his own record. 6 flat? Yeah. Oh. 6 meters sa ginanap na Sparebanken Vestbergen Jump Challenge noong Hunyo sa Norway. Sa Norway. Sa Norway ginanap. Okay? Silver medalist sa World Athletics Championships na ginanap noong Agosto sa Budapest, Hungary. And ito yung kauna-unahang medalya para sa Pilipinas. Okay? Then gold medalist din siya sa ginanap namang Asian Athletics Championships sa Bangkok, Thailand, pati na sa 32nd Southeast Asian Games at 19th Asian Games. At yun, puro gold medal yung And nakuha qualified niya. na siya for Paris. Yes! Qualified na siya for Paris. Tapos, naalala ko to yung sa, di ba dati, muntik pang dispute yung kay EJ Ben tsaka sa Patafa. Oo. Pero ngayon naayos naman. Na-settle na yung na-settle na yung dispute nun. Oo. Pero ngayon kasi parang meron daw na may binitawan kasi na accusation sa kanya yung inakusan siya na nagdo-dope. May nag-comment daw doon na parang kaya lang naman daw siya nanalo kasi gumagamit daw siya. Ano ba yung lahi nung comment nun? Hindi na binanggit yung hindi Mabuti na naman, binanggit yung mabuti identity naman. nun. Siyempre for privacy na rin. Pero bandang huli, nag-sorry siya kay Obiena. Oo. Nag-sorry siya. You don't, sa athletes when you're talking about athletes, you don't put the word doping like you're just saying na you're trash. Hindi mo pwedeng yun kasi sa kanila yun parang
offensive. Sa tabu sa kanila yun. Kasi, doping and sports. Russia, anong ginagawa nyo dyan? O, iba yun. Kasi state-sponsored naman kasi yung doping nila. Deserve nila maban sa mga Olympics. Oo. Then, Parang sa kanila yun, matinding pag inakusan mo na doping yan. Kaya nga medyo nanggigil ako nung kanina ngayon kay Justin Brownlee. Medyo nanggigil ako nung nabasa ko na nagdodroga siya. Like, yun nga, yun yung inaano nga, yung sasabi ko yung sa WADA tsaka sa FIBA. Like, was it his choice na ganun yung prescribe sa kanya ng doktor? Kasi ang nangyari kasi, speaking of doping yung doktor kasi niya sa US, kasi nagka-injury ata siya noon, so nagpagamot siya sa Amerika. And, sige, pengerin ako na to. Medyo mainit-init na medyo mainit-init na topic to. Kaya need natin ng tubig. Ayan. Muchas gracias. Masarap to on the rocks. hindi lang ko yung main man dito, kundi butler rin po ako dito. Butler. Alfred the Butler. Jimmy the Butler pala. Hindi ako si Jimmy. Anyway, yun nga, yung sa doping nga na yun, sobrang tabo nun. Kasi, ang dami nang na-flag for doping. Oo. Alam ko even dati sino ba bang mga, si Manny Pacquiao ata, muntik na doon. Parang nakusan din ba siya? Nakakusahan din daw siya nun dati. Okay. Kaya you don't put the word, you don't tag someone na doping, lalo sa athletes, parang no yun. Mhm. Oo. And currently, si EJ Obiena ay number 2 sa world ranking ng men's pole vault ng World Athletics Organization. Sinong number 1? Si Duplantis. Duplantis. Yun na lang siguro yung inaano niya. Parang, yun na lang yung in-aim niya na matalo siguro. Maybe sa Olympics. Tingnan natin. Tignan natin. I hope he performs well sa Olympics. Like, Okay. walang equipment failure, walang injury, wala. Okay. So, 3 down, 2 to go. So, ito yung pang-apat na pag-usapan Pang-apat. nating male athlete. Excuse me. Kevin Kiambao. Ooh, KQ. Power forward ng De La Salle University Green Archers. Aha. Minsan small forward, minsan center, minsan shooting guard. Oo. Yung Game 3 nga, off the bench siya nun eh. Off the bench. Off the bench siya eh. Hinirang bilang MVP sa katatapos lang na UAAP Season 86 Men's Basketball at bahagi rin siya ng Mythical 5. Mythical, deserve. Yes. And isa rin siya sa mga nanguna sa Green Archers para talunin ang University of the Philippines Fighting Maroons at makamit ang kanilang ika-10 kampyonato matapos ang 7 taon. Hindi, deserve naman ng ano yun, ng DLSU naman yan. Eh. Deserve naman ng lahat. Deserve naman nila yan. The way UP played game 3, it's Huwag na lang natin pag-usapan dito. next. Okay. Okay. Kasi ako rin parang may mga nakita rin akong naging lapses Maraming, sa laro nun ng UP. So, pero di ko na nababanggitin dito yun. Okay. In clutch, don't do a turnaround 3, please. Hindi lang yun. Okay? Then, hinirang rin siyang finals MVP, averaging 14.7 points, 9.3 rebounds, 2.3 assists, and 2 blocks per game. And siya ang kauna-unang nanalo ng seasons at finals MVP after ni Arwin Santos noong 2005. Alam pa against Lasal ata naman yun. Doon nanalo si Arwin Santos nun. Yes. Tapos Lasal yun nung nanalo ngayon. Lasal yan yung nanalo ngayon. Poetry. Poetic justice. Di ba? Kaso, iba naman yung kalaban nila. Oo. Just poetic justice. Pero kasi nung panahon kasi na to, ni Arwin Santos nung naglalaro siya sa FEU, masabi mong bukod tangi talaga. Yes. Diba? So, deserve niya din Deserve yung ni- seasons and finals MVP. Si Kevin Kiambao. Then, Kevin Kiambao is, yan. At ngayon, bahagi siya ngayon ng lineup ng strong group. Strong group. Oo. Deserve niya rin naman yun. Deserve ni Kiki yun. Can we see him again in the national team jersey? Why not? I don't see why not. Oo. Ito nga maganda sa kanya, nalala ko lang bigla ng finals nun. First 2 games ata, he scored only 20 points combined, if I'm not mistaken. Ooh. Sino? Then, si Kevin Kiambao. Then, he scored like 22 or 24? Oh. 24 nung game 3. Oo. Kasi alam ko game 2 ata or game 3, prinamis niya na
i-ano niya yung MVP form niya. Sana ma-unlock niya yung MVP form niya nga nun. So parang talagang pinanindigan niya yung pagiging Yes. MVP niya. And in the most important game ng kanilang season Okay. ng DLSU. Aha. Eto, last na pag-uusapan natin dito, Carlos Yulo. Kaloy Yulo. Aha. Nagkamit ng maraming medalya para sa iba't ibang kategorya sa iba't ibang leg ng 2023 FIG Artistic Gymnastics World Cup Series pati na sa ginanap na 2023 Asian Artistic Gymnastics Championships noong Hunyo na ginanap sa Singapore. Mhm. Okay? Then, 4 na medalya ang kanyang naiuwi noong 32nd SEA Games, which is 2 gold at 2 silver medals. Mhm. Okay? Bagaman na bigong makapasok sa 2024 Paris Summer Olympics Oh, para sa sayang. all-around event. Asa all around? All-around event, which is pangkalahatan na yun. Mhm. Dahil nagtapos siya sa 59th place sa Oh. 2023 World Artistic Gymnastics Championships. Mhm. He still qualified pa rin naman. For what event? Floor exercise. Asa floor? Floor exercise naman siya. Oh. Mhm. Pero bigatin din ng ano niya, Bigatin ang din. naging achievement niya. Oh, bigatin din. One of the world-class Pinoy athletes na may tuturing. Na gymnastics. Oh. Usual alam ko dati, depiction ko dati ng gymnastics is parang pambabaeng sport lang. Hindi naman siguro. Oo, ngayon pinaka yung mga lalaki May na. mga may mga lalaking world champion din dito sa sport na to eh. Ayun, siya na nga mismo. And hope Oo. na he bags another medal for the Philippines sa Paris. Even si EJ Obiena. Yun yung sinasabi ko kanina na we hope for the best of him. No equipment failure nor injury. Oo. Could he be the next na mag-uwi ng second gold medal? Again, I don't see why not. Mhm. Or sino kaya sa kanila ni Kaloy Yulo? Ito, hot take lang siguro. Hindi naman sobrang hot. Medyo cold take to. Oh, I think si EJ Obiena has the bigger shot to to bag the gold. to get the second goal. Kasi ang dami niya parang na lang halos lahat ata ng possible na mapanalunan mo sa sport niya napapanalunan. Then ito na lang Paris. How about Yulo? He can win. I think he can win a medal. Let's see. Let's hope for the best for him. Okay. Panalo ba siya ng Asian Games? O nag-compete ba siya nun? In Baka kasi walang gymnastics nun. ata. Okay. So ngayon, ganun din, top 3 best male athletes of 2023. Medyo bias ako ng onte, but I'll put number 1 si EJ Obiena. EJ Obiena. EJ Obiena ilalagay ko number 1 kasi Well deserved. parang siya yung next closest hope natin into winning another gold eh. Exactly. Then, actually, diretsay na kita. Agree ako sa number 1 mo. Oo. Number 2, JB. Justin Brownlee. Siyempre, I mean, hindi ako Hinebra fan. Dati akong Hinebra fan, yes. Hindi na ako Hinebra fan yan. But, I still respect Justin. Alam mo, mind blown pa rin ako every time na napapanood ko siya playing basketball. alam mo, kahit hindi Hinebra fan, well, they will still love Justin Yes. Brownlee. Especially Diba? nga yung part na siya nung sa Gilas nga. Mm-mm. Parang yung respect and yung admiration nila kay Oo. Justin Brownlee. Stonks, sabi Oo. nga. Tsaka siya lang yung masabi mong import na hindi mo mahanapan ng haters, ng bashers. Definitely. Mm-mm. Kasi sobrang bait ng Every- tao kasi. Sobrang bait, sobrang galing ng sobrang Mm-mm. siya, mamaw siya on court pero off Oo. of it. Tsaka rin. siya, Tsaka mabait. mahaba rin yung niya, yung patience niya both sa laro and then sa out of Oo, the court. na-upset siya Diba? minsan syempre, pero Mm-mm. ayun. Paging Chris Lalata. He got him. He got the best of him nung naglaban. Alam ko panalo naman ni Nebra doon. So, Panalo Hinebra doon. Ay, justice. hindi Hinebra panalo doon. Phoenix panalo doon. talo Hinebra doon. Alam ko, best player doon si Tio eh. Talo Hinebra doon. Oo. Tanda ko, best player doon si Tio. Sayang. Oo.
Ayun. Kala ko justice na for ano. Pero yung third mo, Third ko, ano ba? Sino ba ilang? I think I'll go with ang hirap. Not yun, ang hirap. Siguro sana na lang. Siguro ang lalagay kong number 3 is si Kaloy Yulo. Kasi syempre, he will represent the Philippines nga rin naman sa Olympics. Yan, tama, is Olympic bound na rin siya. No? for floor exercise floor sa gymnastics. siya. Yes. Oo. Ganon din, wala sanang injury. Yes. Agree ako sa number 1 at number 2 mo. Sino number 2 mo? Justin Brownlee is also my number 2 Oo. because alam mo naman diba? Natalo tayo sa Indonesia nung 2021 Oo. ng SEA Games, pero isa siya sa mga nakagawa ng paraan para mabawi ulit natin Yes. yung gold medal. And sa Asian Games naman, naibalik niya ulit yung karangalan ng Pilipinas sa Asian Games basketball after 61 years. Biggest milestone Sobrang laking contributor na nun. na nagawa ng isang may tuturing natin na import ng bayan. Import ng bayan, definitely. Oo. Okay. Number 3 ko naman para sa akin is Kevin Kiambao. KQ, MVP. Kasi, parang rare lang din naman na mangyari na ikaw MVP, ko finals MVP. Actually, sa MPBL, itong katatapos lang na season ng MPBL, Justin Baltasar. Former Lasal yan, parang niya. Siya yung successor ni Justin Baltazar. Oo. MVP, and then finals MVP din. Finals MVP. Diba? So, Kevin Kiambao yung number 3 para sa akin. Tsaka ang taas ng potential nito. Yes, he's big. He can play like 3 positions. He can play 3, 4, he can 5. play 4, he can play 5 at the height of 6'8". Yeah, depende sa anong kailangan mo. One of the biggest threats talaga sa Yes. college basketball. College basketball pa lang to, ha? And siguro pag nag-pro yan, I think he'll be a staple sa Gilas din. Oo. Pero isa pang tanong ko dito. Saan mo siya nakikita? PBA or overseas? I see him as a number 1 pick. Sa totoo lang, sa PBA. PBA number 1 pick. Number 1 overall pick. Okay. So, bago tayo magtapos, Enzo, bago tayo madako sa ating special announcement, ito ang sinabi ko sa iyo noon bago tayo mag-record na hard-hitting question. Ano yan? Gano'ng hard-hitting yan? Mala para ka bang tinakal ng linebacker? Hindi naman sa ganun. Okay. Ito. Sabihin na natin na magkaibang sports itong dalawang pagpipilian. Dalawa lang ang pagpipilian mo dito. Kahit magkaiba yung sports ito, pero in terms of impact sa Philippine sports, sino ang iyong best coach for 2023? Tim Cone or Alen Stajcic? Tough. Naintindihan ko ng kasabihin sa English na don't compare apples to oranges. Yes, but Pero ang tanong ko dito, Yeah. in terms of impact sa Philippine sports, sino ang best coach mo? Tim Cone or Alen Stajcic? I think I might go with Alen Stajcic kasi what he did for Filipinas is maybe may never be replicated sa lifetime na to. Kasi he straight up he and his Filipinas put the Philippines sa map ng women's football like Women's football pa lang Like, yun. pag inisip mo women's football, usually isipin mo USA. Oo. Kasi 3 straight ba sila nun bago yung USA, Norway, yan. Si Mga Ada ganyan. Hegerberg. yung mga Hegde- dominant Ewan teams na yan. Ano ba sa Pilipinas? But, like, Philippines won a game sa Women's World Cup. Sabi mong isang panalo lang yun. I don't care if it's just one win. I do not care. But, it's just being on there is maybe not replicable for this lifetime. Kasi, ito si Coach Tim kasi, mad respects. Coach ng team na Mad yan and huge respects. Kilala natin siya sa PBA pa lang eh. Di ba? Pero nananalo na din yan sa national team. Yeah. As head coach. 1998, 2019, nakapag-uwi na tayo ng medal nun. Although yung 2019, kahit sabi mong SEA Games yan, pero Bumuo ng dream team eh. oo.
Kulang na lang yung mga alley-oop na itatama sa board sabay dunk. 1998 was also the historic one. Centennial Third, team. bronze medal sa Asian Games. Asian Games. And then, champion sa William Jones Cup. Oo. Centennial Siya pareho team, nag-coach. siya yun. Oo. Centennial team natin yan. Kasi we know coach team men's basketball natin, we know he can do wonders sa mga ganyan. Kasi Kasi kilala na natin coach siya. team yun eh. Oo. Kilala natin siya. Alam niya yung mga X and O's. Alam niya kung ano mga gagawin. Pag He knows how to deal with players then at the same time. Alam niya kung kapag ka nasusukol ng kalaban, alam niya kung ano gagawin. Konting Adjust. adjust lang yan. Okay? Yeah. Kaya nga ni alam Mr. na, Nobody Dodi, konting mekos lang yan. mekos lang yan. Oo. Mekos lang yan minsan. With Team Con kasi we know already na they will be good eh. Mhm. But itong sa tsaka kilala na naman na kasi ng buong mundo na basketball crazy country ang Philippines. Kilala na nila. But yung siguro sa akin, mas may bearing lang na pinin natin yung Pilipinas sa mapa ng women's football. And I hope na hindi lang yun one-off. Yun ang akin dun. Sana mapagpatuloy sa next na Women's World Cup. Kailan ba next Women's World Cup? 2020 FIFA Women's World Yes. Cup pa? 2027. Sana sana makabalik sila sa world stage. Kasi Lalo't iba na yung coach ngayon ng Pilipinas. Sino? Mark Torcaso. Oh, I think mukhang magaling naman siya eh. Yes, nakikita ko nga rin naman eh. Maganda naman yung kartada ngayon ng Pilipinas. They just have to be consistent na nag-i-improve then papunta dun sa dream nga na hindi lang makapag-participate, hindi lang manalo ng one game, but maybe makapag-qualify sa maybe round of 16? Okay Ikaw na ba? Ano ba yung sagot mo doon? sige. Okay. Buti na naalala mo yan. Best. Actually, agree rin ako sa sinasabi mo. Alen Stajcic din. Sabi ko nga, si Coach Tim kasi kilala na natin. Oo, we know him all too well. Lagi na nga natin siya nakikita sa PBA. Oo, nagja-champion. Oo, di ba? Nagcha-champion. Tsaka pati sa national team, lagi rin naman natin siya nakikita doon. Oo. Diba? How about Coach Alen Stajcic? Ang kinaganda naman kasi sa kanya, nagkaroon talaga ng impact. Parang nilagay niya talaga Sa mapa ng women's football. ang Pilipinas. Di ba? Sabi mo nga hindi ganong kapopular ang football dito sa Pilipinas. Totoo naman yun. Oo, totoo yun. Totoo naman yun eh. Pero ginawa niyang popular dahil Oo. sa taktika niya, sa husay sa talent ng mga players, and they will serve as an inspiration talaga. Yeah, kaya ngayong wala na siya sa team, si Coach Mark na, 'di ba? Parang Coach Mark alam ko, Torcaso. if I'm not mistaken, ang program nila ngayon is mag-develop ng grassroots para may plantilla talaga ng local players ang Which is napanood ko yung balita na to doon sa isang clip sa Frontline Pilipinas. Napanood ko to sa segment ni Tito Mike Reyes. Tito Mikey. Ang balita kasi doon is yung nananalo na nga yung Pilipinas pero tampulan pa rin ng mga bashers na kesyo daw kasi yung buong lineup ay hindi naman daw mga purong Pinay, ganyan. Ang sabi ng mga dating kasapi ng national team na purong Pinay din naman, ang sabi nila, they will serve as an inspiration sa mga local players natin na ma-motivate pa sa paglalaro ng football. Oo. And at the same time, we gotta be grateful din kasi hindi naman sila pure, yun nga, the fact na hindi sila pure Filipina, but they choose to represent Philippines. They could have chose to pwede na lang piliin na i-represent yung isa pa nilang bansa. Eligible din sila doon as per FIFA rules. Oo. But, they chose to represent yung Pilipinas. And, we couldn't thank them hard enough for that. Yes. Ba? So, salamat na lang din kay Coach Alen we gotta thank you. Yeah. Okay. So, bago mo muna i-promote yung social media mo, so, ito na yung ating pinakahihintay na special announcement. The big reveal. Okay. So, pero play na natin yung music natin. Ayan. Yan, So, ito na. Ito na. Sa mga naghihintay.
sa mga naghihintay ng ating special announcement, ito na po yun mga kapodcast. Yan. Sa mahigit 3 taon na gumagawa tayo ng mga episodes under ng umbrella natin na Podcast ni Mans. Wait lang, kuha ba akong tissue? Hindi. Relax. O sige, bibigyan ko yun ng hindi to malungkot. Kaya. Hindi to malungkot, okay? Good. So, sa mahigit 3 taon, parang kilala nyo na itong platform namin na ito bilang Podcast ni Mans. Okay? Kilala, parang marami nang nakakilala sa atin. Kaya doon pa lang sa VC San Jose del Monte, tawag na sa akin doon, Kuya Mans, ganyan. Yeah. Ayan. So, dito na ako nasanay dyan. Actually, nabuo ko lang yan 2020. Alam niyo yan, di ba? Out of boredom. Hindi mas out of boredom. Parang pandemic Ano magagawa mo? Diba? Oo. Kesa mabugmuk tayo dun sa kwarto. So, kaya natin to binuo yung tong Podcast ni Mans. And, syempre, marami na rin tayong episodes na na-upload, na na-produce, and then we made a lot of FB Lives and mga podcast shows natin. Nauna na natin yung Fact on Track sa podcast, and then sundan ng GPS podcast. And ngayon, nagkaroon na tayo. Inalisa natin to sa Fact on Track, yung itong P2P, Palakasang Pinoy. So, ginawa na natin tong separate. Actually, kaya ko lang naman to nabutong P2P is because dedicate ko ito sa ating mga Filipino athletes na matuturing ko silang mga bagong bayani. Yes. Diba? So now, ito na po yung pinaka-announcement natin. Ang ating Podcast ni Mans ay palalawakin pa natin. Ayos. Akala ko kung ano na. Okay? Palalawakin pa natin. So, hindi lang tayo basta iikot lang sa podcast. Diba? Na currently, anong mga ina-upload natin? GPS podcast at ito, P2P Palakasang Pinoy. Excuse me. So, ito na nga. Palalawakin natin siya. So, gagawa na rin tayo ng mga reels. Tapos magpo-post na rin tayo sa mga social media natin ng maraming photography doon sa fotografiya doon sa bawat lugar na napupunta natin, which is ito na yung bago nating ginagawa ngayon sa GPS podcast. Okay, so palalawakin natin yung platform natin ng Podcast ni Mans through reels, kaya nga tayo may TikTok, then mga para sa digestible shorts. content. Yeah. Oo. So integrated, di ba integrated yun? Hindi integrated. Oo, parang GMA integrated yun. Okay, so now, ito na nga. So, ang kilala ninyo na Podcast ni Mans sa loob ng mahigit 3 taon. Dahil nga sabi ko nga, palalawakin na nga natin. Ang tahanan ng 1,000 isang tuwa. Iba yun. Ay, sa bagay yun. Oo nga pala. Oy, Eat Bulaga. Yeah. Eat Bulaga. It's theirs. Yes, it's theirs. So, ang kilala ninyong Podcast ni Mans sa loob ng mahigit 3 taon ay makikilala nyo na po bilang Mans Media. So after nating mai-upload itong episode na ito, simula doon, makikilala nyo na po ito bilang Mans Media. Pati lahat ng social media natin ay papalitan na natin ng pangalan, pati yung YouTube channel natin, papalitan na natin. Yeah. Gagawin na nating Mans Media na. Upgraded Na tayo. Upgraded. Okay. Hindi na limited no? Hindi na limited to one particular content. Oo. Sabi ko nga, palalawakin natin through reels, through shorts, then mga photos natin, makuha natin sa iba't ibang lugar, pati si Enzo ay gagawan rin po natin ng memes. Joke lang, hindi kasama yun. The fact na nakikita niyo yung mukha ko, that memes na yun. The fact na nakikita niyo yung mukha ko. Joke lang, hindi kasama yun. So, eto pa. Yung dating yung nakasanayan na Fact on Track sa podcast ay gagawin na natin siyang shorts. Fact on Track shorts. Oo, at i-record niya yun habang naka-shorts. Iba yun, hindi yun. So, ang dating Fact on Track sa podcast ay makikilala nyo na po bilang Fact on Short Track. Parang accelerated na learning lang Parang accelerated ka lang. Fact on Short Track, okay? So, more facts in 60 seconds. Okay. Kaya ba? Kaya. Gawin na natin yun. Okay. Then, ito pa isa pa.
yung nakasanayan nyo rin po na GPS podcast ay tatanggalin na po natin yung word na podcast ay meron pa rin tayo. Ito pa rin yun. Akala ko GPS na lang po yung ano. circulation ng pera ng Pilipinas. Hindi ganon. Ano ba yan? Wala naman. Parang, saan patungo yung sinasabi mo? Nana ko lang. Yung GPS podcast, so tatanggalin na natin yung word na podcast, pero ang pangalan pa rin po ng show na ito ay GPS pa rin. GPS na lang. Oo. GPS na lang. Kasi galing na short sa form- satellite. galing sa satellite. Galing naman talaga satellite Oh, yun. tama naman. Pero ang ibig po sabihin ng GPS natin ay Geographical Podcast Show. Yeah. Kasi, syempre, ano ba mga pinag-uusapan natin doon? Puro lugar, di ba? Tapos, At saka hindi na lang limited ata sa Philippines eh. oo, pinalawak na nga natin di ba? So, meron tayong topics about Europe, meron tayong topics about South Korea, then Japan. So, baka magkaroon tayo ng topics about sa ibang bansa, di ba? Halimbawa na lang, ano bang meron sa St. Helena? Yung kung saan in-exile si Bonaparte and dun na rin siya namatay nun. Oo, di ba? Ano pa ba? Saan matatagpuan ang pinakamataas na talon sa mundo? Niagara? O Angel? Angel Falls. Angel Falls. Sa Venezuela. Sa- Hindi yung dito lang sa Metro Manila. Hindi sa lugar namin sa Metro Manila. Oo, hindi doon. hindi yun. Okay? Basta palalawakin pa natin yung topics natin doon sa GPS. GPS stands for Geographical Podcast Show. Show. Okay? Yun. And yung ito pa rin pa naman. Ito po, pa rin yung yun. Walang P2P pa lang nagbago. sa Pinoy. Pero ang bago nito ay lagi na po natin makakasama. Ay, narinig yung mic na niyo. Naglolag. Lagi natin makakasama. Nag-TikTok na bigla. Integrated na nga. Integrated na. Na-integrate na nga yung podcast tsaka TikTok. Nag-TikTok na nga. Okay. So, yan. Lagi na natin makakasama si Enzo dito sa P2P, Palakasang Pinoy. Lalo na't kung marami tayong mapag-usapan, parang hindi lang tayo basta sa basketball lang. Oo. Siyempre, hindi lang basta NFL lang. Oo. At hindi lang basta football. Lahat ng sports ay pag-uusapan natin. Even mga controversies. Mga controversies Ay, wait yan. lang. Aksidente ko napindot, pero okay lang. Buti na lang. Oo. Asa na ba ako? Mga controversies, mga success ng ating mga athletes. Yan, pag-uusapan pa natin yan. Pero this time, permanently kasama na natin si Yeah. Enzo. Yeah. Yan. Okay? Kahit football games pa yan, kahit volleyball games pa yan. Oo. Pag-uusapan natin yan. Siyempre, fan to kasi si Enzo ng volleyball. Alam niyo po ba yun? Ano sabi mo dyan? What are you talking about? Joke lang. So, yan na nga po. So, after po natin na ma-upload itong episode na ito, makikilala nyo na po ang podcast ni Mans bilang Mans Media. Okay? So, yan ang ating bago ngayon dito sa Yan ang ating announcement. platform ngayon. Na mas palalawakin pa natin, hindi lang tayo pang podcast. Yeah. Okay? So, let's explore some reels, some shorts. Para may para may sushi, para may katumbas kayo ng sushi at crab stick. Yes, okay. So, ngayon, social media. Ganun pa rin. Wala naman nagbago. Threads, Instagram, at SNRMLNC, and X. Yan, medyo used na ako finally. Formerly known as Twitter, at SNRMLNC. Lahat ng accounts ko ay naka-public. So, mababasa makikita nyo lahat ng posts and and mga interaction ko with other NFL fans. May TikTok ka ba? Pang-nood ko lang yun. Hindi siya naka-private, pero pang-nood ko lang yun. Okay. So, yan na nga. More episodes coming your way. So, please follow us. Ito for the last time. Bago tayo magpalit into Mans Media. Yeah. More episodes coming your way. So, please follow us on our social media accounts at Podcast ni Mans. Oh. Dahil sa susunod, at Mans Media na po yan. Okay? Papalit tayo ng pangalan. Okay? Wala namang yun lang naman bago. Magpapalit lang tayo ng pangalan. Oo. Magpapalawak lang tayo ng Complete platform rebrand lang. ng platform natin. And then mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel na Podcast ni Mans before namin palitan to ng Mans Media. Oh, And click the notification bell button. Mag-get used ka rin dyan.
Oo, mag-get used rin tayo dito. Then, mapapakinggan nyo po ng libre ang P2P Palakasang Pinoy sa Spotify. Yeah. Okay? So, kasama si Enzo, ito po si Mans, at ito ang P2P Palakasang Pinoy. God bless everyone. God bless the Philippines. Purihin po ang Panginoon. Kita-kita po tayo sa Mans Media. Nice. At inyong nasubaybayan ang mga pinakabagong kaganapan sa mundo ng palakasan dito sa Palakasang Pinoy. Makinig sa podcast ni Man sa Spotify at sa lahat na nangungunang podcast platforms sa internet. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.